Good morning, Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, April 30, 2025. Napanood po natin ang graduation ceremony ng Philippine Police Academy, National Police Academy, with the class of Sinaglawin. Napanood po natin ang speech ng valedictorian at ganoon din ang speech ng Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Well, maganda po. Kaya lamang nakakalungkot po na ang police institution ngayon with Marbil o General Romil Francisco Marbil as the PNP chief and with Ferdinand Marcos Jr. as their commander-in-chief is marked with treachery of the highest degree by surrendering to the ICC the former President PRRD na ngayon ay kasalukuyang nakakulong sa The Hague, Netherlands. Yung sinasabi po na ang police institution ay protector ng mamamayan, dito po natin makikita na kabaliktaran ang kanilang ginawa sa kanilang sinumpaang tungkulin under the most treacherous President of the Republic sa katauhan ng isang bangag na Pangulo. At yan po ay walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos Jr. At nakakalungkot din po na yung ibang mga head of different agencies, particularly the Department of Justice, the National Defense, the NBI, at yung mga kaakibat na ahensya ng pamahalaan sa pamamagitan ng kanilang mga head of the agencies ay nagpagamit sa bangag na Pangulo upang ang dating Pangulong PRRD ay isuko sa kamay ng mga dayuhan upang di umano doon ay litisin at maparasahan. Nakakalungkot po sapagkat in the name of justice for the alleged victims of the AJK during the war against drugs ay kinidnap, hinuli ng mga pulis ang dating Pangulo at dinala sa The Hague, Netherlands, even without the ICC, the International Criminal Court, demanding for it. Sapagkat ayon nga po sa report ng Foreign Relations Committee na pinamumunuan mismo ni Senator Jaime Marcos, kapatid ng kasalukuyang Pangulo, ay dahil lamang sa kasakiman ng kasalukuyang Pangulo. Kaya isinuko
ang dating presidente ng Pilipinas. Kaya po, sa mga nagsipagtapos sa PNP, at nakakalungkot nga po sapagkat matamtama nating pinakinggan ang speech ng valedictorian, ni wala po siyang nabanggit tungkol sa kasalukuyang issue ng lipunan, na tila baga nag-iingat din siya sa kanyang pananalita nang sa gayon hindi mabahiran ng anumang pagtutol sa ginagawa ng pamahalaan, na kung saan ang Pangulo ay naroon din bilang special guest of honor. Kung totoong matapang ang Sinaglawin graduates, di sana binanggit niya ang issue ng ating lipunan at kung ano dapat ang magiging paninindigan ng police institution. Ngunit sa nabanggit na speech ng valedictorian, without any mention about the issue of the time, nagpapakita po na ang police institution ngayon ay talagang handang magpagamit sa sinumang Pangulo ng Republika as Commander-in-Chief, right or wrong. Ibig po sabihin, sila ay bulag ng tagasunod ng kanilang Commander-in-Chief without reference as to whether or not their Commander-in-Chief is serving the people in its real sense. So nangangahulugan po na ang PNP, and it appears even the armed forces under the guise of being loyal to the Constitution, becomes a blind obedient to their Commander-in-Chief, right or wrong. Hindi po tama yan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, sapagkat ang loyalty ng armed forces, ang loyalty ng PNP, ang loyalty ng sino mang nasa pamahalaan ay sa Constitution ng Republika ng Pilipinas, na ang ibig sabihin po sa sambayan ng Pilipino, because the Constitution of the Philippines is there to protect the Filipino people in all respects. So pag sinabi mo pong loyal ka sa saligang batas, ibig sabihin loyal ka to the genuine interest of the Filipino people. And that genuine interest of the Filipino people is not determined by the Commander-in-Chief of the Republic of the Philippines. It is determined by the majority of the Filipino people. So much so that if the present Commander-in-Chief of the Republic of the Philippines is no longer serving the genuine interest of the Filipino people, because he serves only his personal interest and the interest of his cronies to the prejudice of the majority of the Filipino people, the armed forces of the Philippines, the Philippine National Police is not or are not duty-bound to follow the order
of that president who is an addict one. Dapat ito ang maunawaan ng government institutions, particularly the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police. Kung ang argumento po natin, ang Pangulo as Commander-in-Chief ang kinatawan ng sambayan ng Pilipino, kaya dapat sundin ang kanyang ipinag-uutos under ordinary circumstances. Tama po yan. Pero kung makikita po natin na talagang mali na ang ginagawa ng Pangulo, katulad ng pagsuko kay PRRD sa ICC, yan po ay kitang-kitang mali. Kaya dapat si Marbil, si Tory, si Gibo Chodoro as National Defense Secretary, si Anyo as National Security Advisor, yung magkapatid na Remulla, si Boyeng as DOJ Secretary, at si John Vic as DILG Secretary, wala po silang tungkulin na sundin ang kautusan ng isang bangag na Pangulo kung ito po ay kitang-kitang mali. At kahit saan tingnan ang gulo, mali po ang ginawa nilang pagsuko, pagkidnap sa dating Pangulo at dalhin ito sa ICC sa The Hague, Netherlands, at doon ikulong. Mali po yan. Maling-mali po. Bakit po? Even assuming that PRRD had committed crimes during the war on drugs, ang atin pong judicial system ay gumagana sa makatwid. Dapat dito po siya litisin. Ang sinasabi nila, yung pagdala, pagsuko kay PRRD sa ICC ay isang makatarungang hakbang for the victims to commit justice. Hindi po totoo yan. Sapagkat kung naghanap sila ng katarungan, that should be fine, or it has to be found within the parameter of the Philippine laws, within the Philippine governance. Hindi po sa ibang bansa, because to surrender PRRD to ICC is to a certain extent the surrender of the Philippine sovereignty, which should not be. Kaya po nakakalungkot na yung graduation sa PNP with the valedictorian delivering his valedictory address has not mentioned about the pressing issues of the time. Isa lang po ang implication noon. Either walang pakialam itong mga graduates na to sa nangyayari sa kasalukuyan, or handa silang maging tuta, panibagong tuta ng bagong Pilipinas sa ilalim ng isang adik na Pangulo. Hindi po.
Kumbaga, with that, the Sinaglawin could not be considered a pride of the Filipino people kung iyon po ang mangyayari, maging bulag silang tagasunod sa isang bangag na Pangulo o sa sino mang Pangulo na hindi nagsiservisyo sa tunay na interes ng sambayanang Pilipino. Dapat po mahubog ang mga graduates natin, particularly sa PNP at sa PMA, na sila ay maglilingkod unconditionally sa interes ng sambayanang Pilipino, with themselves being observant, closely observant of what is the genuine interest of the Filipino people. Alam po natin na under the ordinary circumstances, the interest of the Filipino people is determined by the President of the Republic of the Philippines. The reason why he is the Commander-in-Chief of the Armed Forces and of the PNP, so that he could use the said institution to protect the interest of the Filipino people as determined, as defined by the Commander-in-Chief. Sapagkat hindi naman po pwede na mayroong individual definition ang mga pulis at sundalo na kung ano ang real interest of the Filipino people. Of course, magkakagulo. Kaya nga po, sa saligang batas, it is for the President of the Republic of the Philippines, being the duly elected highest official of the country, to determine the genuine interest of the Filipino people, with the armed forces and the PNP under his command, so that he could make use of these institutions to protect the genuine interest of the Filipino people. And the very reason why the police institution and the armed forces as well are made to follow the orders of the President, being the duly constituted authority. Ngunit kung yung bangag na Pangulo na yan ay hindi na nagsiservisyo sa sambayan ng Pilipino, wala siyang karapatan, o yung kanyang karapatan ay nagwakas na sa pamamagitan ng withdrawal of support by the armed forces of the Philippines and the PNP, katulad po na nangyari ng EDSA 1 at EDSA 2. So dapat ngayon ihanda ng mga pulis at sundalo, particularly ng mga matitinong elemento sa Nambaghinta Institution, ang paglulunsad ng EDSA 3 ng gayon ng sa gayon mawakasan ang paghihirap, ang pagdurusa at ang pagsasamantala sa sambayan ng Pilipino. Dapat po gawin ito, sapagkat sa kasalukuyan tayo po ay papunta na sa lalong maglim na bahagi ng ating kasaysayan. Kabaliktaran po ng sinasabi
ng tagapagsalita ng Malacanang na si Claire Castro na tayo ay galing sa kadiliman sa ilalim ng pamamahala ng PRRD at patungo na tayo sa liwanag sa ilalim ng pamahalaan ni PBBM. Kabaliktaran po. Tayo ay dating nasa kaliwanagan patungo sa palalang kadiliman with PBBM as President of the Republic of the Philippines. Kaya dapat ito ay mapigilan sa lalong madaling panahon. Sa report po ni Senador Amy Marcos, makikita po natin yung maitim na balak ng kasalukuyang administrasyon. Ito po yung Oplan Horus kung saan sinasabi po na lahat ng kanilang ginawa nakaplano po upang pabagsakin ang mga Duterte. Bakit po? Nang sa gayon, maalis sa landas nila ang mga Duterte sapagkat si PRRD particular ang kinikilalang simbolo na kung ano ang tamang pamamahala angkop sa sambayan ng Pilipino, nakasalungat ang pamamahala ng kasalukuyang administrasyon. At pangalawa po dyan, maalis sa kanilang landas si Inday Sara Duterte nang sa gayon matiyak na sa 2028 si Inday Sara ay hindi na makatakbo bilang Pangulo. Kaya kailangan ma-impeach po siya to ensure that she would be disqualified to run as President in 2028. At itong eleksyon ng median eleksyon ng May 2025, dadayain ng administrasyong ito sa pamamagitan ng paggamit sa COMELEC nang sa gayon manalo ang mga senador na kandidato ng alyansa ng bagong Pilipinas nang sa ganon matiyak nila na ma-impeach si Inday Sara under that 28th Congress. Kaya kailangan mapanalo nila ang mga kandidato ng bagong alyansa ng bagong Pilipinas at mag-aisasagawa nila yan sa pamamagitan ng massive fraud. Dayain ang election result with George Garcia as COMELEC chairman as the primary instrument to effect that massive fraud. Kaya ngayon pa lang po nagkakaroon na ng public conditioning na ang mananalong PDP laban candidates sa pagkasenador ay dalawa lamang. It will be 10-2 in favor of the alyansa ng bagong Pilipinas. With that number, matitiyak po nila that comes the 20th Congress to start on June 30, 2025, mapapaalis nila, ma-impeach nila si Inday Sara. Yan po talaga ang plano ng kasalukuyang administrasyon. Balikan po natin yung graduation sa PNP. Itong bagong mga police lieutenants who are definitely to be assigned in the fields. Kung ang kanila pong pananaw, kung ang kanilang values ay sundin unconditional obedience sa kanilang bangag na Commander-in-Chief, then
these newly graduates police lieutenants will not be serving the people. They will serve that personal interest with an addict commander-in-chief. Nakakalungkot po at lalo pong madadala sa kadiliman ang ating bansa. So ang atin pong panawagan, particularly dito po sa mga sinaglawin graduates ng PNP, Philippine National Academy, bilang mga bagong entry sa police institution, piliin po ninyo ang tama ayon sa inyong personal na karanasan at obserbasyon. At gawin kung ano ang tama, which means kung ano ang tunay na interest sa sambayan ng Pilipino. Tunay na interest ng sambayan ng Pilipino. Hindi interest ng bangag na Pangulo. Hindi personal yung interest. Sapagkat kung yun po ang inyong titingnan, hindi po kayo naglilingkod sa tunay na interest ng sambayan ng Pilipino. So tingnan po ninyo kung ano ang tama. At ang tama ay kung ano ang tunay na interest ng sambayan ng Pilipino as determined by the majority of the Filipino people. Because ours being a democratic society, we follow the rule of the majority. Ang narinig po natin minsan si General Torre, ang sinasabi niya, kakaunti lang ang may ganitong pananaw na kumikilala sa tamang pamamahala ni PRRD. Maingay nga lang sila. But the silent majority is for the President Marcos. Yan po ay panluloko, pambubodol yung mga ganyang statement. Tingnan po ninyo, newly graduates, newly lieutenant, police lieutenant sa PNP. Tingnan ninyo, huwag kayong maniniwala sa mga senior officers ninyo who were corrupted already with the enormous money used for bribe by the addict president. Alam po natin, idealistic pa kayong mga newly graduates ng PNP na sinaglawin. You are still idealistic, and I know that you are there to do what is right for the people as protector. Pero nakakalungkot po na sabihin na yung matataas, the ranking officers in the PNP, although of course mayroon naman mga exception dyan, but with respect to highest official like Marbel, like Torre, and some of them, ito po ay matuta ng Pangulo na sinusunod ang Pangulo kahit alam nilang mali dahil sa pera at sa kapangyarihan na ibinibigay sa kanila bilang kapalit ng kanilang pagsunod sa kautusan ng bangag na Pangulo, tama man o mali. Huwag po natin sundin ito. Sundin po natin newly police graduates na bagong pasok sa PNP. Sundin po ninyo ang mga opisyal na alam po ninyong tama ang sinasabi para sa tunay na interes ng sambayan ng Pilipino. Huwag po tayong basta maniniwala sa mga salita, lalo na ng bangag na Pangulo at ng kanyang mga
kaalyado. Magaganda ang kanilang sinasabi, ngunit kabaliktaran ang kanilang ginagawa. Ang tingnan po natin kung ano ang kanilang ginagawa, hindi yung kanilang mga sinasabi. Sapagkat maganda man ang sabihin mo, kung kabaliktaran naman ang ginagawa mo, yun ang tunay na kasamaan. Kaya po, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, tingnan natin ang gawa sa halip na pakinggan lamang natin ang mga salita. Sapagkat ang mga salita ay talagang, ang magagandang salita ay ginagawa yan bilang pambubudol sa sambayan ng Pilipino. Ang paniwalaan po natin kung ano ang kanilang ginagawa. At sa kasalukuyan, ito pong ginagawa ng kasalukuyang administrasyon ay hindi po tama. Sapagkat sa halip na mag-isip, sa halip ng gumawa ng kung ano ang tunay na magiging solusyon sa ating problema, wala po silang ginagawa kundi suhulan ang mga matataas na opisyal ng gobyerno gamit ang pera ng bayan upang sundin ang kanilang buktot na mga gawain. At sa bahagi naman ng masang Pilipino, bayaran sa pamamagitan ng mga ayuda gamit ang pera ng bayan upang sila ay hayaan na manatili sa kanilang kapangyarihan, sa kanilang posisyon upang magpasasa, magpayaman sa kabila ng pagdurusa na nakakaraming mga Pilipino. So mga bagong pasok po sa PNP, itong mga sinaglawin police lieutenants, kayo po ay aming pinakikiusapan bilang mga bagong pinuno ng PNP na mag-isip po, sundin ang kung ano ang tama, kung ano ang gawa, hindi ang salita. Alam po namin at maasahan namin kayo. Ang kailangan lamang for you to make a right decision. Totoo po, naintindihan natin that you are bound to follow the chain of command. Pero ang sinasabi po natin dito, dapat matutunan nyo rin that you are bound to follow the chain of command. Kung tama po ang ipinag-uutos sa inyo. Because under the law, a police officer is not legally bound to follow an illegal order. Take note of that. As law enforcers, you are not legally bound to follow an order that is patently illegal. Otherwise, you can also be legally liable. Kung alam yung mali ang order at gagawin nyo pa rin, then you can be held criminally liable under our laws. So yan po ang titingnan ninyo. Pansamantala po mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Wakasan po natin ang ating talakayan ngayong umaga. Muli, maraming salamat.